Hello Capricorn, ito yung reading mo para sa buwan ng October. Yan, ano ba tong mga challenges or blessings, mga hindi mo ina-expect na mangyayari, mga dapat mong malaman. Panoorin nyo yung dulo ng video guys kung interesado kayo sa personal reading. Or basahin nyo yung description or gusto nyo mag-join. Naka-flex din dun yung mga names ng mga members and subscribers natin. Lahat ng mga info na kailangan nyo malaman. Tatag muna natin mga cards mo, no? So, dito sa overall energy mo, meron ka nga palang 3 of Swords. Pagdating dito sa iyong challenge, meron kang 6 of Cups. Pagdating sa iyong blessing or advantage, meron ka namang Chariot. Tapos, pagdating sa what's next or future, meron kang King of Wands. So, pagdating sa mga zodiac signs na meron ditong Libra, meron ditong Scorpio, may Cancer, and Sagittarius. Okay, malakas yung energy dito na hirap mag-move on. Nagsa-self-pity, hindi matanggap yung mga bagay na yan. Kasi kung ano man ito, traumatic man to sa'yo, heartbreaking. Pero hindi mo kailangan tumira dun yung overall energy. Pero parang nakikita ko dito sa challenge mo, hirap ka. Hirap mag-move forward. Hindi makausad-usad. Ayan, kung hindi naman yan sa pagiging heartbroken, romantic man po yung heartbroken na yan or hindi, pwede naman tayong ma-heartbroken kung halimbawang nasibak tayo sa trabaho, yung mga ganyan, or nalugi tayo sa negosyo, or iniwan ka ng jowa mo, yun. Kung ano mang pagka-heartbroken to, hirap kang makarecover. Kung financial, pwedeng hirap kang makabawi. O kung nalugi ka, ganun din. Or kung sa trabaho man, hirap kang makahanap ng ganung trabaho. Okay? Capricorn. Pagiging broken-hearted and pagiging stuck doon sa pagiging broken. Yun yung nangyari sa'yo. Instead na makapag-move on, hindi. Nabubuhay ka sa nakaraan, yun yung problema mo. Hindi ka makaget over, hindi mo makakalimutan yung past na yan. Past is past, pero na-stuck ka sa past. Pwedeng iba dito, may mga hindi magkaroon ng katahimikan, pagkakapatawaran, pagtanggap. Hindi nga makamove on Hindi makalaya sa nakaraan. Sa mapait na nakaraan, yun yung nangyayari, yun yung challenge mo rito. Pagdating naman sa blessing or advantage mo, okay? Importante is discipline, and kung meron ka nyan, for sure makakalaya ka dito, Capricorn. Basta buo yung loob mo, may determinasyon ka, or positibong pananaw, positive thinker ka, magagawan mo ng diskarte, makakamove on ka Importante, huwag ka tumigil. Yun yung advantage mo. Siguro nga,
Maaring hirap ka, pero siguro yung fighting spirit mo, nagkakamot yung aso ko, guys. Kaya may maingay sa kulungan. Siguro yung fighting spirit mo nandun pa rin. No? Kaya lang, siyempre, may mga bagay or proseso na mahirap talaga pagdaanan. Importante dito, hindi ka sumusuko. No? Ano ka pinipilit mong umusad. Yun lang yun. Ka lang titigil. Kumbaga, choice mo Choice mo to And kung meron ka namang discipline and determinasyon, sa tingin ko yun yung pinaka-blessing mo para makaalpas ka dito sa mahirap na situation mo ngayong October, no? Pagdating sa what's next, nakikita ko kaya mo to So, yung patutunguhan nitong mga cards mo, maganda. Yung magiging ending dito or next na mangyayari sa'yo or magiging future mo. Near future Andun yung kakayahan mo. Magagawa mo to Basta maniwala ka lang talaga sa sarili mo. Ikaw ay natural na leader. Ito sign ng sign ng power Control, no? Kasi si Chariot is about control. As long as you are in control, malaking bagay yun. Kesa yung ikaw yung nagpapakontrol sa sitwasyon. Kaya ito, magka-jive itong dalawa. Sa advantage mo. At ayan, no? Kung talagang naniniwala ka sa sarili mo, magagawan mo ng paraan to. Magsasucceed ka pa rin Makikita kung maganda ka, kayanin mo makakaano ka dito. Makakabawi ka. Ngayon, when it comes to your love life ngayong October, ano ba yan, dear? Merong mga bagay dito na hindi hindi equal pagdating sa inyong magjowa or mag-asawa, magka-connect. Meron ditong overly dependent. Ano ba yan? Dependent. Masyado. Parang linta. Dependent Hindi mabubuhay nang hindi nakakapit dun sa isa Very clingy. Very clingy na energy. May something toxic dito Meron kasing mga addictive behaviors dito. Ayan, baka naman yan. Yung iba sa inyo, kung mag-asawa na kayo or magjowa, pwedeng may mga bad habits o bisyo. Ayun yung nagiging conflict, problema ninyo ngayong October. Dito sa connection ninyo, romantic connection ninyo. Naaapektuhan kayo dahil dito sa mga na yan, yung bad habits or bisyo. Tapos one-sided o hindi nasusuklian nung isa, yung pagmamahal nung isa or yung effort nung isa, hindi nasusuklian. Sagwa, besh, pero yun yung lumalabas ngayong October. Tignan na natin yung mga hindi mo inaasahan pero mangyayari. Unang-una, meron kang susi. Maganda tong susi na to kasi hindi mo ine-expect na makakahanap kang solution sa problema mo. Sabi ko nga, dahil yan sa pagiging madiskarte mo. Alam mo yung gagawin mo No? As long as huwag ka mawalan ng believe sa sarili mo. Ano mang problema mareresolbahan with the key card. Magiging successful. Maganda yung outcome. Hindi mo ine-expect yan. Ano pa? May mga hindi ine-expect na gastusin. Wala sa budget. Biglaan, wala sa plano. Handa mo na yung wallet mo. Handa mo na yung savings mo. Or ATM mo. Ayan, basta, maging aware ka lang, maging maingat ka dating sa mga bagay na may kinalaman sa pera.
Transactiones man yan, pagpasok, paglabas ng pera mo. Ano pa, hindi mo inaasahan. O, hindi mo inaasahan na makakaalis ka doon. May fail ka eh. Pag nakita natin yung fail, yun na yung time mo na makaalis sa kinaroroonan mo. Place man yan, sitwasyon, relationship, etc. etc. Hindi mo ine-expect pero makakalaya ka, makakaalis mo yung sarili mo dyan. O diba, maganda? At ano pa? Nako, mayroon ka nga lang challenging card na naman, casket, no? Minsan, lumilitaw to pag may nachuchugi. Sorry naman, may namamaalam. Pero, ito ay may kinalaman sa pagtatapos. Baka merong hindi mo ina-expect na mag-i-end ngayong October. O baka iba dito, end contract, end na ng relationship. Basta, this is an ending na hindi ina-expect. O baka end na ng hulog, o tapos na yung hinuhulugan. Maraming possibilities to. Basta merong something na magtatapos ngayong October. At, pagdating sa iyong mga closing messages, Capricorn, or mga payo sa'yo, para ngayong October. Unang-una, remain positive. Ano ba yung sinabi ko kanina dito? Ulyanin ako pero parang may binabanggit ako dito na basta huwag kang mawala ng determination, diba, Will? Magtiwala ka sa sarili mo, maging positibo ka, yan, lumilitaw dito, remain positive. Kasi, importante na tayo ay positive mag-isip. Kaysa naman magnega ka. Wag nagnega ka, wala kang magagawang tama. And maa-attract mo yung nega vibes. So, maaaring yun yung mangyari, maging outcome. Pero kung lagi kang positibo, sabi nga nila pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Diba? Yung ibang mga tao, gumagawa sila ng mga... Sa bawat solusyon, may problema. Or sa bawat problema, ay may solusyon. Parang ganun. Basta mag-think positive ka lang, remain positive ka palagi ngayong October. A year from now daw, baka may hindi pa natutupad na gusto mong mangyari, mga plano, ano man itong mga goals mo, or hinihintay mo. Hindi man mangyari yan ngayon, may waiting period nga lang, dear. Pwedeng mga 1 taon pa. From now. Depende kung kailan mo ito mapanood, no? Timeless reading naman, guys, yung mga reading ko. Meron ding binabanggit dito about within the next, dalawang timing card to. Magkaibang bagay to, for sure. Magkaibang bagay yan. Kasi ito, sa loob ng ilang linggo, uubra na, andyan na, or mangyayari na, pero itong isa is mga 1 year pa. Okay? Kung wala kang idea, hindi, alam mo yan, basta susulpot na lang yan, malalaman mo na lang, yung pala yung tinutukoy doon ng mga 1 year pa, yung pala yung sinasabing mga ilang linggo pa. Okay? So, yan, ito yung reading mo for the month of October, Capricorn. Sana makatulong sa'yo itong reading na to. Magsilbing gabay. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwap, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.